Okay, good afternoon to everyone. This is Justin Talk News PH. At before we start, gusto ko lang ilambing ng konti. Press like, share, and subscribe. To those who are new to this channel, please subscribe. Kahit pa isa-isa lang. Then if you want to be notified whenever I have a new podcast, press the notification bell para naman ma-notify kayo kaagad. So thank you. And okay, ano bang pag-usapan natin this morning, this afternoon na, at kumusta din doon sa mga OFWs natin na dumalaw dito sa Justin Talk News PH. So itong I think seryosong pananalita, pronouncement ni Senator Amy Marcos, ang kapatid ng ating Pangulo na si BBM. Ang latest na sinasabi niya during a press conference in Mandawi City, Cebu, at sinabi niya doon na ang kapatid niya in and out sa hospital. At binabulaanan din niya yung mga lumulutang na balita na nawala na raw yung kapatid niya, which is not true naman. Masyado namang brutal yan. So the president is sabi sa kanyang sinabi na alive and kicking. Yun ang ibig niyang sabihin. So itong statement ni Senator Amy ay nagpapatunay na talagang merong karamdaman ng ating Pangulo na napakaseryoso. Kung pabalik-balik ka sa hospital, it means na meron kang serious ailment. At doon din sa pahayag niya na yan, sinabi niya na it is necessary for Malacanang to release or to issue a medical bulletin with regard to the real health issue of the president, a real record ng hospital, kung ano ba talagang kalagayan sa pangangatawan ng ating Pangulo. At this is a constitutional duty na dapat niya ay gagawin. Kasi nakasad sa ating constitution that the people is ought to know from time to time, day by day, hour and hour, with regard to the physical and mental condition of an existing or sitting president. So dapat yan ang concern ng PCO ni Claire Castro. Kung meron ng go signal mismo ang presidente o meron ng pahintulot at ang kanyang medical doctor that are taking care of him o anumang hospital yan, kailangan maglabas na ng medical bulletin. Ito nga karapatan ng mga taong malaman ang totoong kalagayan ng sa pangangatawan ng ating Pangulo. That is a constitutional right of the people. At kung sakali meron talagang seryosong problema o sakit ng ating Pangulo, he should relinquish his position, whether temporary or permanently, to the Vice President. Yun ang dapat na patakaran na masusunod. Bibigyan natin ng komento rin yung bagay na yan. So itong mga sinasabi ni Senator Amy ay nag-expose dyan sa mga haka-haka with regard to the health condition of the president. And we're in fact one of the broadcaster na hinahangaan natin, medyo may edad na rin, na si
Jason sa ay nagkaroon ng kaso diyan tungkol diyan sa ah, issue na yan. I don't know kung nakapag-bail na siya at napaka-controversial pa yung ah, binigay na warrant of arrest sa kanya dahil nakalagay no bail for an unlawful publication, for an unlawful publication. Oh. So yun ang kaso niya na pinablish niya daw yung health certificate or medical record ng presidente kaya nagkaroon siya ng unlawful publication at wala namang kasamang cyber libel at nakalagay doon sa warrant of arrest na not billable. So kinorek din naman ito ng nag-issue ng MTC ano yun sa Pasay na kanilang pagkakamali. Pero nakulong na yung tao ng 4 na araw. Di ba arbitrary detention yung ginawa? Ngayon, ang isang tanong niyan, bakit inisyo rin ng NBI? Hindi ba nila alam yan? O pinagsamantalahan nila yung pagkakataon dahil talagang intention nila na gipitin si Jason Sa na ikukulong ng 4 na araw para madala. Alam mo si Jason Sa, bad sa honor niya yan, yung mga ganyang klaseng broadcaster. Kasama yan sa mga achievement niya kung saan ginagawa ninyo. Diyan nagkakamali ang mga naghuli sa kanyang NBI. At yung nga, maraming nagtatanong, kasama na ako, bakit hindi nyo nabasa yun? Not billable. Hindi nyo kinu-question nung kinuha niyo yung tawag niyan ng warrant of arrest sa MTC na yan sa Pasay. Dapat alam na nila or talagang alam ninyo pero sabihin na lang sa Lunes na lang natin i-correct yan, ikulong nyo muna yan. Baka ganyan ang pangyayari as a form of punishment doon sa mga vlogger at supporter ni Vice President Sara. O yan ang intensyon para takutin ng husto. Hindi na natatakot yan si Jason Sa or if these people are intending na makita ng ibang mga vloggers, I doubt na matatakot yung mga yan. Hindi matatakot yung mga vlogger. Lalo na kung wala silang kasalanan. We're just expressing our right of speech tulad ng ginagawa natin dito. Nagsasabi lang tayo anong nasa damdamin natin, anong opinion natin. These are our opinion, hindi ito opinion sa ibang tao, and we are saying, and we are very careful not to offend other people. Hindi natin linalabel yung ibang mga tao. We're only talking about issues here in Justin Talk News PH. Kung meron man tayong mga slight reference, yan ang umiikot na sa social media. Hindi naman yan natin matitigil. So nga, questionable yun. Hawak ng NBI, tinuloy pa rin nila ang pag-uuli. Kahit alam nila na yung kaso na yan, imposible naman maging not billable. Not billable. Dahil na napaka-minor ng offense na yan, ang local publication of medical record ng presidente. At isa pa, wala rin affidavit or kahit man lang yung IS nag-issue ng affidavit with regards to the violation sa ang kanyang complaint. Walang nakaatas na affidavit. So napaka-questionable yan. So paano nakakuha ng ng warrant of arrest yan? Wala namang affidavit. Kahit na presidente yan, may affidavit yan galing sa mga abogado ng presidente. Yan ang gumagawa ng mga complaints na ganyan in case kung
hindi available yung presidente, ang mga executive secretary or yung mga designated niya na attorney sa sarili niya. Kaya this is only to harass and intimidate the supporter of BP Inday Sara. At ngayon, marami ng clamor for the director of NBI to resign. Marami ng ganyan from some sectors. At maraming lumulutang na mga videos. Siguro ito rin ang hahabulin ni Director Matibag. Yung mga sinasabi nila na mga arrogant display of kanyang posisyon diyan sa sisita na niya ng mga sa tingin niya nag-violate ng batas. At ito lumulutang sa social media. So meron ng effort to have him resign in that position. Marami rin nagsasabi di umano na itong dahilan na nag-resign si Santiago, na dating RTC judge yun, dating pulis, na napakagaling na pulis, at nakita siguro niya na ito ang ipapagawa sa kanya, yung mga presently na ginagawa ni NBI Director Matibag, kaya nag-resign lang siya. He opted to resign. Actually, yung una nag-receive ng grave threats na kaso na yan ay si Santiago, o yung director dati sa NBI. But then nag-resign din siya kasi ayaw niya yung, sa tingin natin, ayaw niya yung ipapagawa sa kanya. So kanya-kanyang yung tao intention. At more naman si Santiago na dyan sa as a worker of government, not a politician. Pero it is different dito kay Melvin Matibag, dahil alam naman natin na galing ng PDP laban yan. Talagang politiko yan. At ang kanyang misis ay isang kongresista dito sa Laguna yata. Kanyang misis taga Laguna. Anong distrito yun? Kalimutan ko anong distrito. Basta kongresista. At maraming mga haka-haka, maraming mga opinion na isa rin to sa mga proponent ni Tambaluslos. Kaya ganyan na lang ang asta. Ito si NBI Director Melvin Matibag. Pero dapat alalahanin niya, 2 taon lang ang itatagal niya dyan. At sana huwag siyang gumawa ng labag sa batas, kasi pwede siyang mabalikan later if nandyan pa siya sa posisyon na yan at marami siyang maaapakan na unjustly, na walang katuwiran, wala kang matibay na sabihin na natin na batayan kung ginawa mo yung mga bagay na yan. Tulad nitong nangyari kay Mikey Pinsor. Malamang yan, lalaki yan. Kahit na matapos na itong rehimen na to ni Marcos in 2028, kailangan mag-ingat kayo na nasa posisyon. Kasi ganyan naman ang politika sa Pilipinas. Gantihan. Kaya delikado magagantihan din kayo. Hindi naman pare-pareho ang ang panahon. Iba-iba ang panahon natin. Kaya dapat mag-ingat tayo. So, balik tayo doon sa sitwasyon na sinabi ni Senator Jaime. Isa sa mga bagay na ayaw talaga mangyari ng Malita Gang. Sabihin na natin, yung grupo nila Bangag ni Martin Romualdez ay mapalitan ang pamumuno ni BBM diyan sa Malacanang, kasi malaking disgrasya yan kung hindi matatapos niya ang kanyang termino.
due to medical reasons na malubha na talaga. Anong mangyayari sa kanya? Hindi naman natin dinadasal dahil Kristiyano tayo eh. Patuloy nating idasal na hindi siya sa masamang sakit, mawala. Patuloy ang kanyang buhay dapat. Kung ano mang problema later on, harapin niya. Ganyan naman eh. Ganyan ang proseso. Pero mahirap yung bigla ka lang mawala sa mundo. Hindi that's unchristian to wish for that or to some individual, especially sa isang presidente tulad kay BBM. Sana kung ano mang mangyari in the future, meron namang sigurado naman yan na maraming magdidemanda sa kanya. Itong daming katiwalian na nangyari sa bayan, maraming balik yan sa kanya. With the way he handles his position, yung mga critics niya na sobrang paggigipit ng ginawa ng kanyang administration, so talagang expected na yan na may balik sa kanya. Ang problema lang kung hindi naman natin dinadasal nga kung anong mangyayari sa kanya bukas o sunod na araw, kung mayroong masamang mangyayari sa kanya at hindi na talaga niya kayang mamuno, kung mawala na talaga siya completely, talagang papalitan na siya ng vice presidente. At yan ang napakalaking disgrasya para doon sa Malitagang, kasi alam nila kung saan sila pupunta eh. Talagang ididemanda sila at malaking posibilidad na sila ay makulong at ma-sequester ba yung mga properties nila dahil may mga witnesses eh. At sigurado tayo kung ano mangyari kay BBM, marami maglabasan ng witnesses yan. Hindi lang yung nandito ngayon na matapang na lumalabas. Tulad ng 18 Brave Marines, malamang yan, madagdagan pa yan yung mga witnesses na yan. At yung mga pilit nilang patahimikin ng mga witness tulad ng mga Diskaya, lalabas yung mga yan at magsasabi. Kaya mabuo yung napakasolidong kaso laban kay BBM, sa kanyang mga cohorts and minions dyan sa Kongreso, sa Senado, at mabuo yung kaso na talagang magtukoy dyan sa flood control, dyan sa corruption sa flood control, that will ultimately convict them in this napaka tinding plunder sa pabanang bayan. So kulong naman talaga ang plunder with those amounts, billions. Talagang plunder yan. Kaya meron na ngang mga congressman na nagdadasal na, sumasamo na sa ating Lord Jesus, sa Panginoon natin, na hindi daw nila alam yung mapupuntahan nila. Nalilito na sila, nababahala, kasi wala naman ibang puntahan eh. Ilagay lang natin walang mangyari kay BBM, but ultimately alis siya sa pwesto by 2028 dahil nga yan ang nakasaad sa ating konstitusyon, sa ating batas, na magkaroon talaga ng eleksyon, and that is a presidential election. At kailangan bumaba siya sa pwesto, at sinong manalo sa eleksyon na yan, nasa tingin natin, kung hindi lang talaga hanapan ng paraan at na masama para mapigilan, si Vice President Sara ang maging presidente by 2028. Kung gagawa nila ng paraan, baka magagalit din yung mga tao, kasi end of the ball game na yan. Wala nang dyan, wala nang extension. Hindi na pwedeng extension. Kaya yan ang isa sa mga worry ng mga nakakomit ng matinding kasalanan, matinding corruption. Na-realize na nila after enjoying the loot, ang kanilang mga ninakaw sa atin, ay ngayon nag-iisip na sila, ano mangyari sa atin yan. At saka ibang klase na ngayon ng mga tao.
dahil dito sa lesson na nangyari sa mga Marcoses na pinagbigyan natin sila. Marami nga sinisisi si BP Inday Sara until now. Kung hindi pa sa kanya, hindi makabalik ang mga Marcoses. Pinagbigyan niya dahil maganda ang kanyang puso. Si PRRD, ano ang kanyang puso, hindi siya nagtatanim ng ganyang pagdududa. Ang nangyayari, tinatraidor pa sila. Isipin mo yan. So, marami nagsisi rin na nangyari na yan. Na yung nangyayari dito sa mga Marcoses. At ito, nagbigay ng maraming aral doon sa mga tao. Halimbawa, kung isang pamilya, mayroong isang ganyan, yung tatay o ganyan kasama, susunod din ng anak, ganyan din ang gagawin. In all probability. So, yun ang nangyari sa mga Marcoses. At ihimplo sila na dapat kung anong ginagawa ng mga magulang, wag mo talagang ibuto yung mga anak. I don't know kung merong exception. But dito nga sa lesson na to, delikado yung mga congressman na yan. Nakikita nila na yung nila lahi, yung mga susunod sa kanila, yung mga anak nila na pinapaaral pa nila sa Amerika para maging congressman din pag uwi, maging senador or maging presidente, ay mahirapan kung ma-involve sila ngayon dito sa kasong plunder. Yan ang siguro ang sinasabi ng mga ibang congressman na hindi nila alam kung saan sila papunta, saan sila patungo. Kaya humingi na sila ng tulong ng ating Panginoon. Kung marunong pa siguro, pwede pang sumagot ang ating Panginoon sa kanila. Patawarin ka na. Nagpapatawad naman talaga ang Panginoon natin. Ibalik mo yung nakaw mo. Aminin mo at ibalik mo yung nakaw. At ituro mo yung ibang nagnanakaw. Yan, ultimate sacrifice. Pwedeng malinis ang pangalan mo dyan kung ikaw ang congressman na involved dyan sa pagnanakaw na yan. Kasi dami mong pinahirapan buong bayan ang pinahirapan sa pagnanakaw na nangyari. So ganyan yung dyan pangyayari. Kaya wala naman sigurong ibang bagay na dapat gagawin kung hindi humingi ng tawad, aminin yung kasalanan at ibalik yung mga ninakaw. Yun ang dapat gagawin. At sabihin kung sino pa yung nagnakaw. Ganyan. Kaya ito, yan lang ang dahilan kung talaga, yan ang pinaka main reason na talagang ayaw nilang umupo si BP Inday Sara. Sa kaapihan na natanggap ng mga Duterte, pinakulong yung ama, iniipit yung patuloy na ino-oppress ang Vice Presidente, pinaratangan na may kasalanan na nangurakot, na sila naman ang nangulimbat ng pera. Nakita natin ang sistema at yan, hindi bulag ang mga tao. Dahil sa social media, dahil sa mga vloggers, nakikita. Kaya in the wrong time ang pangyayari na yan. Akala nila kaya nilang kontrolin at ngayon nga sila na nagrambulan, nagkabukingan na dahil yan talaga ang resulta pag ang sistema mo ay malasindikato. Magkaroon ng katraiduran yan sa kanya-kanyang mga membro, mga sumama dyan sa plunder na yan at magkaturuan yan. At ito na ngayon yung punto na ngayon na nangyayari na nga. So I hope na gagaling ng gusto ng ating Pangulo. Pero kung magdesisyon na talaga ang Panginoon na enough is enough, wala ka na. Game over na yan. Hindi naman natin alam kasi ang God's
intentions. Siya lang nakaalam sa lahat. So, kung God's will talaga na mangyari yan, wala tayong magawa. Talagang papalitan na natin ang Pangulo natin ng walang ibang papalit kung hindi ang Vice President. Yung mga nagkaroon ng intensyon na maggagawa daw ng military junta kung wala na yung presidente, mahirapan kayo dyan. Kasi hindi yan nakalagay sa konstitusyon. Maraming papalag dyan. Ang mga tao papalag dyan. Kasi alam na ng mga tao na anong tama. So, ganyan ang mangyayari dyan. So, kung anumang totoong kalagayan ng health ng ating Pangulo, dapat mag-issue ng ang mga medical doctors niya ng medical bulletin na updated, na totoo, para alam natin na genuine, para wala na yung mga fake news na mga medical bulletin na sinasabi nyo na unlawful publication. So, siguro hanggang dito na lang tayo for this topic, and we hope merong response sa Malacanang with regards to this issue. Hindi sana denial, kundi talagang medical record na totoo at totoo yung laman ang ipapakita nila, para naman mapalagay loob yung mga tao na okay pa lang presidente natin. Pero yung word na in and out sa hospital, napaka delikado na word yan. Baka pag in niya, hindi na siya maka-out. So, I think dito na lang tayo for this podcast. At maraming salamat for those who have just visited Justin Talk News page just now. Salamat sa pagdalo ninyo. Thank you for patronizing Justin Talk News page. At thank you sa mga OFW na dumalo nito sa Justin Talk News page. But before leaving this channel, paki-press like, share, and for those who are new to this channel, the new viewers, paki-subscribe naman. Thank you, God bless, at good afternoon sa inyong lahat. Salamat po.